Is it amazing? No. Is it ironic? Yes. Parang gusto kong magwala, manapak. Mangbagbag at kung ano-ano pa man ang adjective. Na pwedeng ilagay sa taong nagagalit dahil jump. Pak sa kain goton. Why? Ayon sa mahiwagang apps na nagmo-monitor sa menstruation period ko, next week pa ang fertile days ko. Hamakin mo yon, tinudo ko ang pagbukaka. Kagabi. Pero dahil sa kangotan ko kahit sharpshooter ay hindi makakabuo. Kaya heto 100% mainit ulo ko. Sumabay. Pa ang boss ko, ewan anong nakin at naisipan na. Ngayong araw ay hindi raw papasok. Marami pa. Naman kaming ginagawa dahil araw ng Lunes ngayon. Hi, sunshine. Good morning, I know you're still di 4 million tired, sana nakapagpahinga ka kahapon. Bye. The way, hindi ako papasok ngayon dumating kasi si Constantine and he needs me, bye. Take good care of our company, the future of our baby depends on it. And oh, gihigugma ko ikaw, and he giggles on the other side of the phone while saying those last three words, at hindi na ako nakaimik pa, at tananjin sana. Kung ano ang sinasabi nito, dahil agad din itong nawala sa kabilang linya. Kaya naiinis na pinadalhan ko ito ng message. Masamang-masama na araw ko dadagdag pa itong boss ko aba naman. Katangkota na ako today, ha? Hindi naman ako sale representative. Ano yung huling sinabi mo? Pagalit na text ko sa binata. What? Sagot nito. In fairness ang bilis maka-reply ni Boss Jonathan. Halatang walang trabaho tapos ako tambak ang papeles sa lamesa. Magaling-magaling. Yung pinakahuli. Yung salitang Bisaya. Alam mo. Naman na kunti lang alam ko sa salitang iyon. Baka. Minumura mo na ako ha. Naiinis na text ko dito. Damay-damay na ang lahat. Sa inis ko. At isa pa hindi ko talaga matanggap ang sariling katangahan. Hindi ako fertile. Walang kasiguraduhan na mabubuntis ako pagkatapos ng bukaka portion ko. Oh, that. Well gihigugma ko ikaw, in Tagalog. Magandang umaga. Nang mabasa ko ang reply nito hindi ko maiwasan ang magtaka. Magandang umaga tapos may emoji na nakapuso. Ano na naman bang nalaklak ng boss ko? Lasing ba ito? Hey. Bye. Gihigugma ko ikaw din. Kaya kahit na nagtataka ay ito ang agad kong reply. Sa binata. Di 4 million. Woman. Wala na nababaliw na talaga boss ko. Umuulan na. Kasi ng puso message nito sa akin. At wala na akong panahon pa para pansinin ang mga ginagawa, at kalokohan nito, mainit na ulo ko, ang dami ko pang ginagawa, kung sinuswerte ka nga naman. Oh, heaven. Kaya ko ta. Laban lang. Malakas na. Sigaw ko. Malakas ang loob kong sumigaw dahil ako lang naman mag-isa, wala ang boss kong malandutay at pinakamakulat na lalaking nakilala ko sa tanang buhay. Pinagpatuloy ko na ang ginagawa, ang dami ko palang proposal na kailangan i-revise, at hindi lang. Iyon ang dami pang nakatambak na papeles sa desk ko, at marami pang iba. Kaya isinubsob ko na ang ulo sa pagtatrabaho. Kaya nang mag-aalas 3 na ng hapon ng alahati na. Kaagad ako sa ginagawa. Pero binulabog na naman. Ako ng lalaking hangang ngayon, hapon na, at lahat-lahat ay good mood pa rin. Kamusta naman daw ako? Ngayon ay Hagarda versus na. Hello, sunshine. How are you? Halatang masaya ang tono ng boses nito. Oh, by the way. Gimingaw ko nimo, may halong lamang na saad nito. Biglang lumakas ang pintig ng aking puso. Holly. Guacamole. Bakit iba ang dating sa akin kapag sisilita ng Bisaya itong boss ko? Thanks to you. Tambak ang trabaho ko. Maraming salamat, ha. Pinipilit kong magtaray. Kahit kabaliktaran ang reaksyon ng mukha ko. Ano? Na naman ba iyan? Gimingaw. What? Tak-ang. Tanong ko, kanina pa tong boss ko, lakas makabisaya. Today porket kinikilig ako nang hindi nito alam. Gimingaw ko nimo. Meaning magandang hapon. Next time turuan nga kitang magbisaya para kapag kasama kita pupuntang Cebu, alam mo na kung magsalita ng Bisaya. Natatawang sagot nito. Sa akin. May point ito, kanina pa kasi ito nagsisilita ng Bisaya tapos ako, ang alam ko lang ata ay hauta. Curse in Bisaya with a heart. Courtesy of Daniela Her. Bisaya friend na lakas magmura. O siya, gimingaw ko nimo din. And bigla itong natahimik sa kabilang linya. At sa hindi malamang dahilan biglang akong may narinig. Nakakaibang tunog o should I say kalabog mula sa kabilang linya. Boss, okay, ka lang ba? Nagtatakang tanong niya. Boss, wala tayong nabuo baka naman pwedeng ingatan mo muna sarili mo. Natatawang saad niya sa isipan, nakakahiyang sabihin iyon. Di 4 million. Woman, yeah. I'm just fine. Humihingal. Nasagot ni Jonathan. Hoy. Sinabihan mo din ako niyan kanina. Di 4 million. Woman. Ano ba nangyayari sa'yo? Angle niya dito. Ginaya niya pa ang pagkakasabi nito. Napakamot na lang siya sa noo niyang magkadikit. Na, ano ba nangyayari sa lalaki? Tinuturuan lang naman siya ng mga salitang Bisaya na hindi niya maintindihan tapos kung ano-ano na nangyayari sa lalaki. Isa itong malaking dilema sa kanya. And his laughter boomed, and she can't help to roll her eyeballs. Him and his absurd personality kaya
Lang minsan wala sa hulog. So okay ka na. Ba't ka ba napatawag? She said. Flatly. Marami pa siyang gagawin tapos tatawag pa. Ang boss niya para lang disturbahin siya. Mag-resign. Na lang kaya siya tapos magtatayo ng sariling negosyo. Ay cash advance niya yung 20 million sa deal nila. Tama. Yeah. So I was saying, punta ka dito sa bahay. Mamaya pag out mo, I have something to give you. Utos nito sa kanya. Napabuntong hininga na lang siya, alam niya na ta. Additional files na kailangan niyang pagpuyatan. Na naman, nangyari na ito dati lagi siyang inuutusan nito na pumunta sa bahay nito pag may mga files na niwan at marami pang iba. Okay. Iyon lang at binaba niya na ang tawag. Gayong may inuutos ito kailangan niyang matapos. Ginagawa niya ngayon din. Alas 6 na nang matapos siya sa ginagawa, pagod. Napagod ang katawan niya. Parang gusto niya nang humilata sa kama at ipikit ang mga mata. She gently massaged her temple for a minute or two, and decided to fix her things para pumunta sa bahay ng boss niya. Nasa loob na ako ng taxi, hawak ko ang aking cellphone at tinext ko na ang magaling kong boss. Sinabihan ko na itong papunta na ako sa bahay nito. After an hour, narating ko na rin ang bahay ni Eng. Jonathan Montejo de Malandotay na nilalang. Nakatira ito sa isang sikat na subdivision, exclusive. Para lang sa mga mayayaman. Lahat ng bahay na nakatayo kasama na rin ang mga nakatira rito ay may contest ata, kung sino ang may pinakamalaking bahay siya pinakamayaman. Ganoon. Ang lalaki rin. Naman kasi, buti na lang mahigpit ang security system nila dito, sa Buena de German Exclusive Subdivision. Kita mo na pangalan palang dolyar na. Paano na? Lang kaya ang mga nakatira. Kaya mas maigi na. Manahimik na lang ako, at hangang tingin na lang. Nagpasalamat ako sa taxi driver at maingat. Pumasok sa isang bahay na may 3 palapag. Kung si Cinderella ang sapatos niya ay babasagin. Ang bahay nitong boss ko babasagin din, at pwede kang manalamin. It's a modern glass house, na kahit sa malayo ay agaw pansin talaga. Lalo na ang architecture design nito. A box type. Concrete modern glass house. It's a mixture of white and wooden floors, isa sa nga gusto ko sa design ng bahay ay ang swimming pool nitong nasa harapan mismo ng bahay. Kalahati ng pool ay salamin tapos ang nasa ilalim naman nito ay ang garage area. Noong una kong makita ang design ng bahay literal. Napanganga ako. Yes. I know masyado ang reaction ko but you can't blame me. Maganda ang bahay period. Itinigil ko na ang paghanga sa bahay nito at umakyat na sa concrete stairs na katabi lang ng pool. Gosh. Ganda talaga ng bahay ni boss. Nang makarating sa harap ng glass door nito. Agad. Kung nilagay ang kanang kamay sa security scanner. Yeah. Another wow moment na naman sa bahay ni boss. Nang tuluyan na siyang makapasok sa bahay. Nakita ko ang binata na nakatayo sa sala, wearing a freaking tux. Nakatoxido ka and all, pero hindi ka naman. Pumasok sa opisina. Nakataas ang kilay na sito ko. Dito. Halos araw-araw ko na itong nakikitang Armani suit. Pero minsan napapatigil pa rin ang aking paghinga. Ito lang ang nakita kong lahat na lang ata ng susuotin kahit basahan pa yata ay babagay talaga dito. They called it tuxedo for a reason. Halata sa itsura nito na masaya ito. And nakataas ang kilay na tanong ko. Nasa likod ko pa rin ang pinton, naging taod na ako nang makitang dahan-dahan itong lumapit sa akin na nakangiti. Hindi ko maiwasan ang mapalunok. Ayan. Na naman ang puso ko hindi na naman ako makahinga ng maayos. May utang akong date sa'yo, right? He reminded. So, yeah, magde-diner date tayo dito sa bahay. Yayain sana kita sa labas kaya lang alam kong pagod. Kakaya dito na lang. He explained. Biglang lumambat puso ko dahil sa sinabi nito. Thank you. But, you don't have to do this. Hindi. Lang man ako ang pagod, Ikaw din naman I replied. Kasing pula na ng kamatis buo kong mukha. Kanina pa erratiko ang tibok ng aking puso. This is the reason why I fell in love with this beautiful creature, and many more reason. Lagi nitong inaalala ang kalagayan ko. Inuuna ako lagi sa listahan nito. Kaya sino ba naman ang hindi mapapa? Ibig sa taong kaya kang pakiligin kahit wala pa itong ginagawa. Brittany gasped, audibly when he's in front of her. As in literary and figuratively in front of her. There. So close. His face is just inch away from her. She can smell his minty fresh breath, and natural masculine scent. I'll do everything, anything in my power just for you sunshine, bumaba ang tingin nito sa aking mga labi na bahagyang nakaawang. And I miss you. F4 asking much. Langang and desire flashed in his beautiful blue eyes. At walang ano-ano ay bigla nitong hinalikan ang aking mga labing nakaawang. At tulad ng isang maamong tupa agad kung tinugon ang nag-aalab. Nitong halik, niyakap ko ang aking mga braso sa mga leeg nito, naghahanap ng suporta dahil sa nakakapanghinang ginagawa nito sa akin. He tastes so good. So freaking good. Mga halik na. Hinding-hindi ko pagsisiwan kailan paman. Mga halik na handa akong magpakalunod, matikman ko. Lang ng paulit-ulit.
Hindi ko maiwasan ang mapa UNGOL, when his tongue invade the wonders of my mouth. Habang ang mga kamay nito ay malayang humahaplos sa aking katawan, isang UNGOL ulit ang aking. Napakawalan ng maramdamang pinisil nito ang aking kanang dib. Kahit may suot na damit. Damang-dama ko pa rin ang init ng haplos nito. Oh, UNGOL ko na may kasamang daing ng maglakbay ang isang kamay nito patungo sa bulaklak kong, sa mga oras na iyon ay animoy. Naliligo na sa honey dahil sa kalapotan. Habang ang mga halik nito ay lumalandas na pababa sa aking leeg. Marupok man kung tatawagan, handa akong pakarupok matikman lang ang sarap na pinalalasap nito, ng mga oras na iyon. Isa na akong adik, at hayop ng dahil lang sa lalaking ito. Thank goodness may pintuan na handang samalo. Sa katawan kong nanlalambot na. D4 million. Wala akong pakialam kung glass door ang nasa aking likuran. Huwag lang talaga akong mabibitin, magkamatayan. Na. I silently scream in pleasure, when his hands found one of the 7 wonders of her body. If your privacy could talk, it screams my name. Sunshine, D4 million. It feels so damn good. Wika ng lalaking nagpapaligaya sa akin ng mga oras na iyon. Oh. Good, God, sa'yo lang yan nagkakaganyan. Humihingal na sabi ko. Halos mapagto na aking hininga, when the pad of his thumb brought a magical feeling to his CL1T, feverishly rubbing it while he is another finger inside me. Napakamultay task ng mga daliri nito, at nababaliw na ako sa sobrang sarap. I let out another sharp yet satisfying cry when he crooked a finger and found another mythical creature we called G-Spot. I knew that what they called because in that mystical moment, just like that, I came apart over his finger. Nanghihinang sumandal ako sa matipuno nitong balikat habil-habol ang aking paghinga. It's my pleasure seeing you like what I did. Sunshine. Bulong nito sabay marahan na halik sa aking noo. Sisigat sana ako nang may naamoy akong parang may nasusunog. Did you cook something? Tak ang tanong ko. Impossible na galing ang amoy na masusunog sa kapitbahay nito. Up. I forgot the steak. Bigla itong napamura. Kahit namumula ang mukha hindi ko napigilan ang pagtawa ng malakas. D4 million. Dahil lang sa ginawa nito parang na energized ang buo kong pagkatao. Hindi na pwedeng kainin ang steak na nasunog. Kaya ang ending umorder na lang si Jonathan ng Jollibee. Ang steak na hinanda nito naging bucket meal ng Jollibee. Ang Wagyu beef na binili nito, na para daw sa akin. Noong makita ko ang presyo. Napamura na lang ako, pagkamahal-mahal na karne. Tapos ngayon ay naging burger steak ala Jollibee style. Tawa pa rin ako ng tawa habang nakaharap sa lalaking nakasimangot. Why? I demanded that he should change his wardrobe, cause the Armani suit and a bucket meal didn't go along together. Nang makapagpalat naman ito biglang naumid ang aking dila. Nang makita ko itong hubad barrow at nakasuot lamang ng black Gucci sweatpants. Wala ka na bang damit? Kanina balot na balot ka. Ngayon lantad na lantad wayang, namumula ang mukhang wika ko. Habang nauutol na nakaturo na katawan nitong yummy. What? Run out of words, sunshine, natatawang. Lumapit ito sa akin. Why? Pangit ba? And besides, taghirap na this past few days, kailangan ko tipid. Kaya ito, at bigla itong umikot sa harapan ko. Habang nakadipa, sinisimulan ko ang pagtitipid. Effective naman di ba? At tumawa ito ng malakas. Habang nakaflex ang kanang braso nito, showing his yummy biceps. At enjoy na enjoy ito sa itsura kong naging espasol na yata sa sobrang pula. Oo na nga lang, bahala ka sa buhay mo. She glared at him, nagtitipid tapos naka-Gucci. Yumopo. Ka na nga lang dito, enjoy na natin tong pasteak ala Jollibee style mo. Natatawang dagdag ko. I praised his efforts just to make sure that everything is perfect for tonight's dinner date. Kaya, lang dahil sa nangyari kanina pumalpak tuloy, pero mas nagustuhan ko ang nangyari. Hindi lang dahil sa rainbow unicorn moment ko kanina. Kundi mas naging malapit pa kaming dalawa sa isa't isa. Bakit? Nasa living room kami. Sa lapag to be specific. Tinabi ko ang babasaging center table nito, at Indian set kaming dalawa sa carpeted floor. Habang kumakain ang binata ng burger steak ala Jollibee, at ako naman pinapapak ang fried chicken. While watching a movie, her favorite movie titled, Leap Year. It's a story about a woman who chases her perfect boyfriend and supposedly proposed to him. On the day of a leap year, she battles a lot of struggles along the way and indeed meeting a man who she hates the most. It's a love and hate kind a story. At ang binatang katabi ko ay bagot na bagot sa pinapanood namin. Samantalang ako ay kanina pa kinikilig sa tuwing may nakakatawang sintawa. Lang ako ng tawa, habang sinusubuan ako ni Jonathan ng French fries. Stop laughing or I'll do something on that delicious mouth of yours. He mumbled. Nilinggan ko ito at pinanlilisikan ng mata. Kasalanan ng bibig ko sa'yo. Ikaw ha. Nakakarami ka. Na. Asek ko dito. Gustong gusto mo naman. He laughed wickedly.
Bigla kong tinampal ang biceps nitong yummy. Libre chancing, para-paraan din, ano ba? Nagiging. Manyok na ako dahil sa lalaking ito. Hindi ako. Fertile kaya impossible na mabuntis mo ako. Binabawi ko na yung pinag-usapan natin. Pananakot ko rito. Lakas mo makapang-asar ha. Bigla akong napalunok at kinabahan ng. Sumeryoso ito at walang kangiti-ngiting nagsalita. You can't easily get away from me, sunshine. I'll romance you every Frivitsking day. Let's see if you can resist my charm, and you know what's the craziest part of this deal is. I never wanted more, not until I tasted you. While saying those words, slowly he moved closer to me. Biglang may mga kabayong napag-try pang kumarire sa loob ng aking puso. Hindi na naman maayos ang aking paghinga. TTKL lang, eto naman hindi na mabiro. Siya ay kabayo. Hiyaw ko nang bigla akong itinulak nito. Hindi malakas, tamang-tama lang na. Mapahiga ako sa carpeted floor. Hindi man lang ako nito hinayaang makabangon. Dahil agad akong kinubabawan ni Jonathan, at sinil ng mapupusok na halik ang aking mga labi. Jonathan nibbles her lips and whispers. Tonight, I'll punish you for making fun of me. I won't be gentle, sunshine. I'll make love to you until your sunflower can't take it anymore. I don't Frivitsking care if you're fertile or not, as long as you're mine tonight. Holy Frivik. Tang na juice. But not to turn on ako. Nang dahil lang sa mga salita nito. Bigla akong napahiyaw nang bigla nitong ipinasok ang mahiwagang daliri nito sa aking lagusang nagal alawa. Oh, goodness gracious, malakas akong na-PAUNGOL. Nang bumilis ang paglabas SOK ng DALIRI nito sa loob ko. Hindi nga ito nagbibiro. Pero ba't ganoon? Mas na-excite ako lalo sa kung ano pa kaya nitong gawin sa aking katawang laging nakahanda para sa binata. I love it when you scream, no one can hear you. Moan louder for me, sunshine. You're free to do so. Bumaba ang katawan nito hanggang sa magpantay ang ulo nito at ang pagka-BA. BA ko. Napahalangling ako ng maramdamang hinawi ni Jonathan ang PANTY ko, para lang makita ang hiyas. Kung handang-handa na sa gyera. Jonathan dive into the wonders between her GS. And it's her akang PVs SY then bites her throbang CL1T0R1S. And all she could do was let out a scream of pleasure. Frivik. Sigaw ko. When he slid a FINGER inside me. I thought I'd explode. Fistballed at my side and my body wound up with too much tension. I mumbled a silent prayer. In, out, suck in, suck out. Oh God, kung ganito kasarap ang isang parusa, mas gugustuhin ko na lang ang magkasala. I was soaking, dripping wet. I could feel the moisture drenching my legs. I could feel it squelching on the carpeted floor beneath me. And Jonathan was doing it like I was his last nail, and it's the end of the world. Tongue and fingers working simultaneously on me to a torturous claim for X. He occasionally sounds deep on his throat. And that was the hottest things I'd ever heard, and finally the most amazing part happened. She welcomed her second org up at SM with a big O formed in her mouth. Oh, good God. You're so amazing, hinihingal na. Wika ko dito. Habang ang lalaki ay busy sa pagsimot sa honey na galing sa aking bulaklak. My pleasure, sunshine, my pleasure. Nang aakit na wika nito. At dahan-dahan itong gumapang pataas, at wala sa sariling ako na mismo ang kumabig dito at hinalikan ang labi nito. Nalal 4S4han ko pa ang sariling katas. Na mas lalong nagpalasing sa aking katinuan, na agad naman akong tinugon ng binata. Kinakagat ko ang pangibabang labi nito, na bagyang payo ng OL sa binata, yamakap ako dito at mas pinalalim pa ang halik na sinimulan ko. Nang hindi ako makontento ay malakas ko itong itinulak pahiga sa aking tabi at mabilis na kinog 4B41. Umupo ako sa gitna ng hita nito kung saan matatagpuan ang galit na galit nitong alaga. Nangaakit ng initian ko ang binata na puno ng pagnanasa ang mga mata habang nakatitig sa akin. I guess, it's time for me to return the favor. She shamelessly rubbed her C0 ray against his bulging M4N00D inside his sweatpants. Oh, Frivik. You're driving me crazy, sunshine, he said breathlessly. She just smiled seductively at him and then slowly she pulled her top over her head, then she throws it on the floor. She Saturday on his shaft, wearing only her birth suit. And again she rubbed her wet fold on his throbbing king cobra, napalihiyad siya at wala sariling hinimas ang kanyang kaliwang dibdib. Jonathan's eyes dropped to her bare 34 stone. Such 80s, fuck it. He cursed before leaning in and sucking her in 1 ppla inside his hot mouth. And that night, napuno ang buong bahay nito ng hilang-hing at ungol naming dalawa. Hindi lang tapos sa living room ang kanilang pagniniig, they made it on the kitchen top, on the staircase, which by the way, the most amazing part of the night. And multiple times on his master bedroom, under the shower sa bawat parte ng bahay nito. Namarkahan nilang dalawa
They continue doing it, minsan sa office naman. Bigla-bigla na lang ako nitong hinihila, at ako naman. Sadyang niyakap ang karupukan pinapaubaya ang lahat sa lalaki. Ganoon ang sitwasyon naming sa loob ng isang buwan. Hindi ko naman pinagsisihan ang lahat. Masaya ako kapag kasama ko lagi ang binata. At pinaparamdam naman lagi ni Jonathan na mahalaga ako para rito kahit wala silang label. Hindi. Ako nagrereklamo pa. At ng araw na iyon, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman. Bigla na lang gumuho ang kahuli. Hulihang pag-asa ko na magkakagusto din sa akin. Ang binata. Isang araw biglang may dumating sa opisina isang literal na anghel na bumaba sa lupa, dahil sa sobrang ganda. Nakalugay ang natural na naalon na kasing itim ng gabi, ang buhok nitong lampas balikat ang haba. She's tall and thin, papasa na itong Victoria Secret model sa sobrang ganda, and she looks so stylish and striking beautiful on her Prada dress. Bigla akong nanlit sa taglay nitong ganda, sabayan. Panang maamo nitong ngiti na iginawad sa akin. Para itong isang babasaging kristal dahil sa maamo. At mapupungay nitong mga mata, sinabayan pa ng matote NGOs na ilong, at hugis pusong mga labi. Posible pala ang ganitong ganda. Halatang natural ang lahat, walang pina. Hello doc. Belo o doc. Kalayan. Hi. You're the new secretary. Wow, I thought I would still see Tita Cynthia here. Oh by the way. Here's a fruit basket for you. A simple thank you gift. For your hard work, she heard an angel talk, dahil sa malamyos nitong pagsisalita. Thank you po, starstruck na sagot ko. Sa babae. Habang inaabot ang fruit basket na dala nito. You're welcome, I'll go inside, Jonathan is waiting for me. Have a good day, miss. Tumigil ito at tiningnan ang kanyang nameplate. Miss Brittany. Thank you. Ngumiti ito ng pagkat-mas tamis. Sabay talikod, at pumasok na sa loob ng opisina ng boss niya. Doon na ako biglang natauhan. Tang na juice. Sino yun? Ba't, inaante ito ni Jonathan? Ano ba ang nangyari? Tulalang napa. Sandal ako sa swivel chair at nakatitig sa fruit basket na nasa table. Lisa lang tumatakbo sa isipan ko. Ngayon, sino ang napakagandang babaeng iyon? Ano ang relasyon nito sa boss ko? At marami pang iba. Nababaliw na ako. Lutang at tulala pa rin ako habang nakatingin sa kawalan. Mahigit 3 minuto na ang matuling lumipas, pero andoon pa rin yung babaeng maganda sa loob ng opisina ng boss ko. She tried to peek and eavesdrop inside, pero naging instant na nga lang ako nakalock ang pinto. Gusto kong sipain ang mahogany door, bakit sara? Itinigil ko na lang ang kabaliwan at muli ay tinitigan ang fruit basket na nasa aking harapan. Why? Bakit nakasara ang pinto? Anong ginagawa nila? Doon. Kinakain na ako ng kakaibang pakiramdam na hindi ko mapangalanan. Sino ba kasi yung magandang babae? Naiinis na. Sinabunutan ko ang sarili, na agad din ko rin na pinagsisihan. Kailangan kong magmukhang magandang dilag, para hindi nakakahiyang tumabi doon sa anghel na bumaba sa lupa. Isang mabigat na buntong hininga ang aking pinakawalan. This is not me. Why insecurities eating my whole system? Maganda ako. Maganda ako. Maganda ako. Mantra ko habang inaayos ang ginulong buhok. Pero tang na juice. Ba't ang ganda niya? Biglang bumulusok pababa ang self-confidence na kay tagal kong inipon sa katawan. Nagmukha akong tanggang hindi mapakali, kaya hindi ko napansin ang biglang paglapit ni Edith sa akin, na animoy kinikilig ang huli habang tingin sa pintong nakasara. Girl, nakita ko kanina si Ma'am Aurelia. Balikan na ba ang power couple? Hindi may tago ang kilig at saya sa boses ni Edith. Gusto kong murahin ang naging kaibigan dito sa opisina, at parang bang nangigigil ang aking kamay. Naisampak sa bunganga nito ang pulang mansanas na nasa fruit basket. D4 million. Aurelie. Pangalan palang kabanal-banal. Na malayo sa Brittany na pangalan ng mga kontrabida sa mga teleserye at iba pa. Kung hindi kontrabida, naging kabit naman. Pangalan pa lang. Sobrang layo na ng agwat namin. Paano na lang sa itsura? Tahimik na umiiyak ang aking kalooban. Hindi ko alam kung saan galing iyon, pero nakakapanghina ng loob. Power couple. Tang na juice. So, tama ang hula ko, baka may ginagawa na sila sa loob. Baka may comeback na nangyayari sa loob. Oh my God. Nako, girl. Kikiligin ka talaga kapag nagsama yung dalawa. Imagine isang Greek god at isang Grim goddess. Pak na paka girl. Tapos sobrang anghel sa kabaitan niyang si Ma'am Aurelia. Dati kapag bumibisita yan dito sa office, lahat ng secret area sa floor nato laging may pasalubong galing sa kanya. Yung dire na perfume. Yung tinanong mo ako minsan kung saan ko nabili yun. Tapos sabi ko, niregalo lang. Naalala mo yun? Tiningnan ako nito na may nagtatanong na mga mata. Kaya kahit nangigigil ay binigyan ko ito ng isang pekeng ngiti. Sabay tango. Galing kay Ma'am Aurelia yun. Sobrang generous niya ano. Tapos ito pa, hindi ko na pinatapos ang pagsisalita ni Edith. Masakit na sa tenga. Kumikirot na puso ko at higit
Sa lahat na igigil na buong kalamnan ko. Gusto mo nito. Mansanas. Pangpaaba ng buhay. Tang na juice. Kapag hindi ka pa tumahimik. Ako na mismo ang papatay sa'yo gamit tong mansanas. Nangigigil na yuzel ko sa sarili. Ay, salamat galing kay Ma'am Aurelia ano. Nako ang bait niya talaga. Masayang wika nito. Sabay kuha sa mansanas at kinagatan. Alam mo ba, ang tagal nilang magjowa ni Boss Jonathan. Tapos, bali-balita dito sa office noon kaya hindi pa nagka. Girlfriend yang boss mo kasi inaantay nito si Ma'am Aurelia. Nako kinikilig talaga ako, yung barko ko. Lumalayag na naman. Excited na sabi nito. Yung yacht namin ni boss lumulubog na. Piping. Iyak ko sa sarili. Kakasimula pa lang lumayag. Lumubog na kaagad. Hustisya naman dyan. I stan. Ma'am Aurelia and Boss Jonathan. Ay. Kinikilig ako ano kaya magiging itsura ng bigla. Kung kinuha ang fruit basket at padaskol na binigay. Sa kaibigang loading at mahina sa maagap ng signal. Baka gutom ka lang. Kakapanganak mo lang. Di ba? Masamang magutuman ang mga bagong panganak. At bakit pumasok ka na kaagad? Di ba? 2 months na ang maternity leave ni SSS. Napaaga. Kayata. At baka dumilim paningin ko matatamaan. Katalaga kaya lumayas ka na. Sigaw ko sa isipan ng. Gigil na talaga ako sa kadaldalan ni Edith. What? Kakakain ko lang kanina, But thanks. Anyway, ilalagay ko ta sa table ko galing kay Ma'am Aurelia ta. Ay. Parang sinisilihang tili nito. Wala. Na akong pambaylang gatas kaya todo kayod na ako. Bakit ba? Ikaw ha? Ba't ang init ng ulo mo ngayon? May dalaw ka ba? Last week lang ako may dalaw. Padaskol na. Sagot ko, sabay kuha ng 100 sa wallet. Network ang smart ba gamit mo? Ito ibili mong. Go mo si masyado kang loading. Mahina kang. Samagap ng nag-aalab na connection. Hala, bumili ka. Padaskol na nilagay ko sa libreng kamay. Nito ang pera. Pairap na kinuha nito ang 100. Sa akin, sabay buhat sa fruit basket. Hindi ko alam anong nangyayari sa'yo babae. Pero kapag nakalabas na si Ma'am Aurelia. Kuhanan. Mo picture ha, yung magandang stolen shot hingiin. Ko sa'yo. Arg. Hindi ko na kinaya ang kadaldalan ng kaibigan. Padabog na tumayo ako sa upuan at iniwan. Itong may nagtatakang tingin. Aurelia ganito. Aurelia ganyan. Arg. I need space. Sigaw ng aking isipan, at isa lang. Ang favorite place ko dito sa building. The space and her favorite place, she was referring. To was inside the pantry. Chewing skyflakes. Crackers, probably the best thing happened to her. After all the drama she was suffering, mas masarap. Kumain kapag ganitong mainit ulo ko. Hindi ko alam. Kung bakit, lately ay hinahanap-hanap ko na ang lasa. At sarap ng skyflakes crackers. At mas lalong. Nanunubog ang aking bagang kapag may kasamang mayonnaise. Tulad ngayon sinasawsaw ko ang crackers sa mayonnaise, habang nag-iisip kung na nga ba ang nangyayari sa loob ng opisina. Bakit? Kailangan i-lock pa ang pinto. Hindi ko na talaga maintindihan ang sarili. Noong pinakilala nito sa akin si Hannah the pabebe girl. Hindi ganito ka-intense ang nararamdaman ko, hindi. Ganito ka severe insecurities ko. But, ganoon. May pinagbabagayan ba ang insecurities? Grabe naman. Ang sakit nito, ha? Parang gusto kong mag-moment. Yung umiiyak habang sinasawsaw ang crackers sa mayonnaise. Bakit? Generous din naman ako, Binigyan ko. Si Edith ng 100 kahit na alam kong 279 ang. Go mo sim at least kalahati noong presyo. Kausap ko. Sa sariling habang ngumunguya ng skyflakes. Hindi ko na napansin na naubos ko na pala ang isang balot ng skyflakes. Biglang uminit na naman ang aking ulo. Generosity din naman ang tawag doon. Binigay ko pa sa kanya ang fruit basket, tapos pinapahiram ko pa siya minsan ng 500. Pangbaylang ulam. Kapag naipon ang 500. Pwede nang bumili ng dior. But, ganyan yung mga tao porket mayaman yung nagbigay, mabait na. Agad, generous na kaagad. Hindi ba nila alam na mas generous at genuine kung ang nagbibigay ay mahihirap. Kasi imbes ipangbaylang makain ay mas pinipili nilang ibigay na lang sa mas nangangailangan. Hindi ba naisip ni Edith yun? Mahabang litanya ko. Habang binubuksan ang bawat cabinet sa pantry umaasang may makitang skyflakes. Na naman, ngunit nabigo lang ako. Arg. Nangigigil na sinipa ko ang wooden chair. Ano ba tong nangyayari sa akin? Humihingal na. Saad ko. Biglang nanlaki ang aking mga mata. Biglang sumaya ang lahat. Nang makita ko ang isang pack ng Lucky May chicken flavor, wala sa sariling. Kinuha ko ito at binuksan. Kumagat ako kaunti mula sa dried noodles. Nang matikang biglang gaman ang aking pakiramdam. Wala sa sariling kinuha ko ang bote ng mayonnaise, sabay isinasawsaw doon. Ang kinakaing dried noodles. Oh, heaven bat, ang sarap nito. Walang scientific explanation but I do really love this combo. Nalalasahan ko ang maalat-alat na galing sa dried noodles, na may halong maasim-asim na galing naman sa mayonnaise. Grabe ang sarap, bigla akong nawalan ng pakialam sa paligid, ang importante lang sa akin ng mga oras na iyon ay ang dried
Noodles and mayonnaise. Bitbit ang dalawang naging instant favorite food. Ay lumabas na ako sa pantry na may magandang ngiti sa mga labi. Basta kain lang ako ng kain. Nang mapatapat sa pintuan ng opisina ng boss ko, bigla akong nagulat nang biglang bumukas iyon. Nakaawang ang mga labing nakatingin ako sa dalawang tao, na kung titingnan ay sobrang perfect. Combo talaga. May nakapaskil na ngiti sa mga labi ni Aurelia. Habang kumikinang naman sa tuwa ang asol na mga mata ni Jonathan.